Gaya ng sinabi ko ilang beses na illegal ang pag-aaresto sa kanya at nakalulungkot at nakakainit din ng ulo na ang ating gobyerno sa pangunguna ni Presidente Marcos ay hindi naging makabayan sapagkat sinusuko nito ang soberentiya ng bansa dahil alam niya naman, siya na rin nagsabi walang jurisdiction ang ICC. Pagkatapos ang mandamiento de arresto ay galing sa ICC. Kung walang jurisdiction, bakit niya hinayaan at tinutulungan pa na arestuin ang dating Presidente Duterte? At pati mga abogado, hindi nila pinapapasok. Sinasalubong ng abogado ng ibang kasama kong abogado sa paglanding, hindi nila pinapasok. Pati senador ng bansa, hindi nila pinapasok, si Bongo. Ngayon, kararating ko lang from Hong Kong, kalalanding lang namin. Gusto kong pumasok at bisitahin si Pangulong Duterte, ayaw din ako papasukin. Ay, ano bang klase? So, yung sinasabi ni dating Presidente Duterte, na tayo patungo sa diktadurya. Mukhang nandito na tayo sa diktadurya. Meron mo pati mga abogado sa ating saligang batas ay binibigyan ng karapatan ng ang sino mga akusado ng isang krimen na mabigyan kagad ng abogado sa moment pa lang ng kanyang pag-aaresto. Wala, pero tinanggihan. Ngayon, ilang oras na nakakaraan, hindi pa rin siya makakuha ng abogado niya. Talagang, alam po ninyo, parang hindi natututo itong mga nasa kapangyarihan sa kasaysayan ng bansa. Pag sinupil ninyo at nilabag nyo ang mga karapatang pangtao, ang taong bayan na naglagay sa inyo ay hindi ito mangingimi at tatahimik kung hindi sila na nagluklok sa inyo ang siyang tatanggal sa inyo. Tandaan niyo po yung sinabi ko yan.